Ang pag-inom lang pala ng fish oil, araw-araw ang magpapatumba sa mga klase ng sakit na ito. Magandang hapon! Welcome! Welcome back sa aking channel. Ako si Juliet Alcera, ang inyong organic living or ka-healthiest guys. Isa akong LPT, Licensed Professional Teacher, no? So, ako'y sa araw na ito, ako'y isang doktoran muna sa char. Ayan, ihahatid ko sa inyo ay tungkol sa kung paano ang pag-inom lang ng fish oil araw-araw ang magpapatumba sa mga klase ng sakit ito. Kapag uminom kayo nito araw-araw ay maiibsan o gumagaling ang inyong nararamdaman. So guys, ang video ito ay para sa inyo kung nanonood ka. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, comment, and pa-share na rin, no? Ang content na ito ay evergreen content, no? Evergreen content na hindi siya mapapanis, no? Araw-araw, may matutunan kayo ng mahalagang impormasyon tungkol sa ating kalusugan. Evergreen content, ito siya, kumbaga hindi siya mapapanis, hindi siya malalaos, no? Malaking pakinabang, pakinabang ito sa mga tao, kumbaga nangangailangan ng guide para sa kanilang kalusugan. So tara na guys, huwag na tayo patumpik-tumpik, diretsahan na tayo. Ito na ako'y magbabalik. Pagbabalik ang inyong doktora, char. Ako isang guro pero ito nga lahat, ang isang guro ay lahat ay kayang gawin. Kung meron naman siyang alam tungkol dito, no? Kaya nga yung isang teacher ay siya ang walang engineer, walang doktor, walang nurse, or walang kung hindi dahil sa teacher. So, yun. So, ito na. Diretsahan na tayo, no? Direct to the point na po tayo. Pangalagaan natin ang ating sarili. Dahil ang ating sarili, ang ating kalusugan, ay siyang ating unang investment. Hindi natin magagawa ang lahat ng mga pangarap o gusto natin gawin kung ang ating kalusugan na papabayaan, kung ang ating katawan ay maraming nararamdaman na hindi kaaya-aya. So, narito, ang pag-inom lang pala ng fish oil araw-araw ang nagpapatumba sa mga ganitong klaseng sakit, no? Una is mataas na triglycerides, ang pinaka-clinically proven na benefit. Ito ang numero unong FDA-approved na indication ng fish oil. So, para nakita ko na to siya, no, sa isang pharmacy, tulad ng Mercury, no? Madalas din ako bumibili dun sa mga pharmacy sa Mercury kasi doon ako bumibili ng gatas ng anak ko. Na meron doon sa isang bote siya, nakalagay doon na fish oil. So yun, mainam pala yun sa mga ganitong klaseng sakit, no? So, ito ang numero unong FDA approved na indication ng fish oil. Ang EPA at DHA ng fish oil ay direktang nagpapababa ng hepatic VLDL production, no? Nagpapababa ng triglyceride synthesis sa atay. Sa multiple meta-analysis, ang regular na fish oil supplementation ay nagpapababa ng triglycerides ng 15 to 30%. Ang sinasabing EPA at saka DHA ay kumbaga eicosapentaenoid acid, no? Docosahexaenoid acid, no? Yun ang meaning sa kanila. Ang EPA at DHA ang parehong uri ng omega-3 fatty acids na mahalaga para sa kalusugan ng tao. Dahil hindi lang nila ito kayang gawin, nasa pangsariling katawan ay sapat. Kailangan din itong makuha mula sa pagkain o sa mga supplement na mga vitamina. So, yun.
So guys, yun yung tip number 1, no, sa mga ganitong klaseng sakit. So, sa multiple tapos na pala ito, no? So, sa severe na hypertriglyceridemia, ang prescription grade na high-dose fish oil, Vasifa, ay FDA approved at napatunayang nagpapababa ng cardiovascular event risk ng 25% sa may very high triglycerides, no? So, ang gawin nyo na lang ganito. Para sa may mga elevated triglycerides, 1,000 to 2,000 mg ng combined EPA at DHE araw-araw. Yun yung yun yung fish oil. Bumili lang kami sa pharmacy pero dapat recommended muna ng doktor. Mga 1,000 to 2,000 mg na fish oil, FDA approved. Uminom ka niyan araw-araw na iibsan yung karamdaman. Kumonsulta muna sa doktor para sa proper dosing, no? So, kailangan talaga may kumonsulta muna sa doktor kasi para malaman nyo kung ilang capsule o ilang milligram bang pwede nyo inumin. So, arthritis. Number 2, arthritis at joint inflammation, no? Arthritis at joint inflammation, natural na anti-inflammatory. So guys, pag meron pala kayong fish oil, ang arthritis natin at joint inflammation, ay napapagaling nito, no? Napapatumba niya. So, ibig sabihin napapagaling o nababawasan ang kirot. Natural na anti-inflammatory. Ito ang inflammatory joint disease benefit na may strongest na evidence pagkatapos ng triglycerides. Ang EPA at DHE ay nagko-convert sa resolvents at protectants, no? Protectants powerful na anti-inflammatory compounds na direktang nagpapababa ng synovial inflammation. Synovial inflammation, kumbaga synovitis, pamamaga ng synovial membrane, no? Ang manipis na tissue. So, yun yung meaning ng synovial, no? So, research din. So, ang hirap pala gagawa ng content, no? Kasi, sinesearch mo sila ng bawat isa bago ipaliwanag sa inyo, bago ihatid sa inyo ang nagbabagang balita. Joke-joke na tayo para hindi kayo maboring, no? Sa multiple randomized control trial sa rheumatoid arthritis patient, no? Ang fish oil ay supplementation ay nagpapababa ng morning stiffness. Ganito pala, no? Ang dami palang benepisyo nito, no? Hindi lang pala, lahat pala ay kayang gamutin nito, no? Fish oil, no? Joint tenderness and inflammatory markers at ilang patients ang nagpapahintulot ng reduction ng NSAID dose. So, yun. Pag meron pala kayo nito, pero guys, before kayo uminom nito is magpakonsulta muna kayo sa doktor kasi may dosage ito ha. Pa-check up muna kayo kasi yung doktor lamang ang nakakaalam kung ilang dosage ang kailangan yung inumin, no? So, baka meron kasi itong baka ma-overdose kayo. So, masama yan. Gawin na lang, ano? Ganito lang gawin natin. Para sa may mga arthritis, 2,000 to 3,000 mg ng combined EPA at DHE. So, meron namang binigay dito kung ilang milligram. Mula din sa tip number 1, may binigay. Pero mas manigurado tayo, magpakonsulta muna sa isang doktor, no? So, combined EPA at DHE araw-araw. Consistent na intake ng 8 to 12 linggo para ma-observe ang measurable ng joint, no? Joint improvement. So, yun. Pakinggan nyo ng mabuti kung kailangan nyo naman ito, mas mainam. Pero, the best talaga magpatingin ng doktor. So, inahatid ko lang ito sa inyo para, kung baka may guide na pwede naman pala, na may solusyon, para hindi na kayo mamroblema. Number 3, depression at anxiety. Brain chemistry support. So, ang fish oil pala is
pwede pala siya, makakabawas siya sa depression at anxiety at brain chemistry support. So, napakahalaga. So, hindi naman pala siya, kumbaga yung fish oil, ay hindi pala siya yung, kumbaga in general pala siya, no? In general pala siya. Hindi pala siya yung, kumbaga sa isang sakit lang, no? Hindi. Lahat pala, general pala. Ito ang neuropsychiatric benefit ng fish oil na pinaka-emerging na sa mainstream medicine. Ang DHA ay bumubuo ng 40% ng brain cell membrane polyunsaturated fats. Critical sa serotonin at the dopamine receptor function. So, ang dami palang benepisyo nito, no? Sa multiple clinical trials, ang fish oil supplementation, lalo na ang EPA-dominant formulas ay nagpapababa ng depression scores at ang anxiety levels at ang mga pasyenteng may depression na may concurrent na omega-3 deficiency ay consistently less responsive sa antidepressant medication. Ang fish oil pala guys ay hindi lang pala siya for anxiety, pwede din pala siya sa mga depression, sa mga deficiency sa consistently na less responsive sa antidepressant medication. So, in general pala itong omega-3, fish oil, no? So, talagang, may nakita talaga ako nito na lagi silang umiinom. Maganda yung balat nila, alam nyo ba, napakakinis. Hindi siya dry, makinis, maputi. Talagang blooming sila, no? Nakakaingit. May mga ganong klaseng balat na yung ganong mga klaseng kalusugan, no? So, yun. Ang gawin na lang para sa mood support, ang EPA dominant fish oil, minimum 60%. EPA ay mas effective kaysa depression. 1,000 to 2,000 mg EPA araw-araw. O, ayan. Yun. So, yun, pag mga depression naman, 1,000 to 2,000 mg ang EPA araw-araw. EPA lang, wala pa yung EDHE. So, dry eye syndrome. Ayun. Pwede din pala ito sa sa mga mata. Dry eye syndrome, pinaka-underappreciated na benefit. Ito ang ocular benefit ng fish oil na hindi alam ng karamihan. Ang omega-3 ay critical sa production ng meibomian gland. Ang ganda, no? So, pwede siya sa mga dry eye, pwede din siya sa underrated benefit pala ito siya, no? So, ito ang ocular benefit ng fish oil na hindi alam ng karamihan. Ang omega-3 ay critical na production ng meibomian gland secretion. Ang oily layer ng tear film na nagpipigil ng tear evaporation ay kulang ang omega-3. Ayun pala yung iyakin, yung madali lang, mabilis na iyak, yung pala yun. Kulang pala yun ng omega-3. So, parang ako, kunting tampo, ayan, naglalakihang luha na agad ang lumalabas, no? Tapos yung mata nga na nagluha-luha na, hindi ka naman napupuwing. So, yun, ang gamot lang pala nun is, fish oil. Kulang tayo ng omega-3. So, yun. Kapag kulang ang omega-3, ang meibomian gland function ay nagkakaproblema at nagdudulot ng evaporative dry eye syndrome. So, yun na yun. Fish oil lang ang katapat, no?
So, ang gawin na lang is para sa dry eye, 1,000 to 2,000 mg ang combined EPA at DHE. EPA at DHE is 1,000 to 2,000 mg araw-araw. Kasabay ng adequate hydration at reduced screen time. No? So, yun. Fish oil lang talaga pero masigurado kayo na legit o original doon kayo sa Mercury bumili. So, number 5, postpartum depression at fetal brain development para sa mga buntis. So, hindi pala ito siya masama sa mga buntis, no? Kasi omega-3 lang naman pala ito at saka fish oil, no? Mainam din pala ito sa sa mga buntis guys, mga mema o mga buntis diyan. Yan, napakaganda nito. Ito ang obstetric benefit ng fish oil na critical pero underutilized. Ang DHA demand ay dramatically tumataas sa pagbubuntis, lalo na sa third trimester kapag may fetal brain ay undergoing rapid development. Ang sinasabing trimester, ano na yun? Andyan na sa 7, 8, 9. Pang trimester na 7 months, 8 months, 9 months dyan. Yan yung trimester. Kasi yung first semester is ano yun? First, 1 month, 2 months, 3 months. And second, 4th, 5th, and 6th. And third is 6, 7, 8, 9. So yun. Ang kulang sa DHE sa pagbubuntis ay associated sa lower na neurodevelopmental scores at higher na postpartum depression stress. Ayun. Yung tao daw na yung mga nanay o nagbubuntis na kulang sa fish oil, omega-3, yung mas madalas tamaan ng postpartum, yung mas madalas tamaan ng anxiety, depression, ayun. So, yung epekto na sa utak na, pati sa utak natin. So, fish oil lang mga mema ang gamot. Fish oil, omega-3. Sa multiple na meta-analysis, ang prenatal DHA supplementation ay nagpapabuti ng infant cognitive scores at nagpapababa ng preterm birth rest. No? So, nasusugpo, nababawasan, no? Nababawasan yung mga delikadong pagpanganak, no? Gawin na lang para sa mga buntis sa DHE dominant fish oil, minimum 200 mg DHE araw-araw. Kumonsulta sa OB/GYN para sa safe na dosing of at formulation. So, yon. So, pakonsulta pa rin sa OB/GYN mo, no? So, mas mainam talaga kasi dalawa na kayo niyan eh. Meron ka ng baby na dala-dala, so mas mainam. Tumingin muna, magpatingin muna sa doktor. So, yun. So, yun yung tips number 5. Tip number 6, cardiovascular disease prevention sa mga high-risk individuals. So, ang sinasabing cardiovascular disease prevention, ito yung cardiovascular disease CVD prevention ay ang mga hakbang at pagbabago sa pamumuhay upang maiwasan ang mga sakit sa puso at daluyan ng dugo tulad ng atake sa puso, heart attack at stroke. Ito ay nakapokus sa pagkontrol sa mga risk factors tulad ng mataas na presyon, cholesterol at diabetes. So yun yung sinasabi na cardiovascular disease, CVD. So, yun ay tungkol sa pagbabago ng pamumuhay upang maiwasan ang mga sakit sa puso. Tulad ng heart attack, stroke, and then alta pressure ng mga cholesterol. So, upang maprotektahan ang puso, narito, ito ang heart health, no? Marami pang explanation upang maintindihan nyo. Cardiovascular disease prevention sa mga high-risk individuals. Ito ang heart health benefit na pinaka-controversially debated. Pero ang latest na evidence ay compelling, no? Ang REDUCE-IT trial. Isang landmark study ay nagpapakita ng high-dose EPA o 4 grams araw-araw ay nagpapababa ng cardiovascular event risk ng 25%
sa mga may elevated triglycerides kasabay ng statins. So guys, ang fish oil na I recommend aprobado ng FDA. Itong fish oil pala ay in general. Sa lahat ng klase ng sakit ay pwede kayong uminom nito para bumaba o maibsan ang anong merong sakit na meron kayo. So, payo ko sa inyo, magpatingin lang muna sa inyong doktor, malapit sa inyong doktor doon, at para legit, doon kayo sa Mercury. Kasi yung Mercury, very secure talaga sa pharmacy. So, ang anti-platelet at anti-inflammatory effect ng fish oil ay nagpapababa ng arterial plaque stability rest at nagpapababa ng clot formation tendency. Ay yung arterial plaque na sinasabi, no? Wait lang, no? Yung arterial plaque na sinasabi ay ang pagtitipo ng taba, no? Pagtitipo ng taba sa parte ng ating katawan, tulad ng cholesterol, LDL o bad cholesterol, no? O kaya calcium at iba pang mga sangkap sa loob ng pader ng iyong mga ugat or arteries. Ang kondisyon ay ito ay kilala rin bilang atherosclerosis. So napakadelikado yung sinasabing clot. Halimbawa lang ha. Halimbawa yung ugat sa ating ulo ay may ugat, sa gitna ng ugat ng ating ulo ay merong dugo doon na namuo. Yun ang sinasabing clot. So mahirap, delikado yan kung yung ugat ng isang tao sa ulo, sa parte ng katawan ay merong clot o may dugo nga nagbabara o pag hindi dumaloy, ayan ay nagkakaroon kayo ng tumaas ang inyong alta pressure or cholesterol or yung blood pressure kasi hindi na siya dumadaloy. Kasi na-stuck na siya kasi may bumabara sa gitna ng inyong ugat na dugo na namuo. So yun, no? Yun ang sinasabing arterial plaque, no? So, ang gawin nyo na lang, so ganito pala, habang tumatagal ang mga plakang ito ay tumitigas at nagiging sanhi upang kumipot ang daanan ng dugo. So, yun na yung paliwanag ko kanina, no? So, nauna na ang paliwanag ko, hindi ko pa nabasa yung mga dito, yung mga sini-search ko. So, na nagpapababa ng daloy na oxygen, rich na dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan. So, kahit saang parte ng ugat sa ating katawan, kapag merong clot o may dugo na namuo doon banda sa ugat, o di sa liig, sa ulo, o basta saang parte ng katawan natin. Halimbawa dito, simba ko lang, no, palayo lang merong ugat dito sa ulo natin na hindi na nagpa-function, biglang tumaas yung dugo mo dahil doon may bumara. No, may clot na doon, may bumara sa gitna ng ugat mo, kaya yung dugo mo ay hindi na tuloy-tuloy ang pagdaloy. Kaya biglang tumaas yung alta pressure mo, yung cholesterol mo at saka yung blood pressure. So, yun na yun. So, ang gawin na lang, ganito. Ang gawin na lang para sa may mga established na cardiovascular disease o very high triglycerides, kumonsulta sa cardiologist tungkol sa appropriate na dose at formulation. So, yun na lang. The best pa rin yung magpatingin kayo sa doktor na yung doktor na para doon talaga doon sa mga cardiovascular, no? So, para mas mainam, so para mas safe, no? Itong ginawa kong video na ito is parang guide. Pero hindi ko sinasabi na sundin niyo ito. Itong baga paalala lamang sa inyo na pwede paalala na itong fish oil na ito ay maaari din sa iba't ibang klase ng sakit na pinapababa nito ang ating mga karamdaman. So, mas mainam magpatingin muna kayo sa doktor para sila yung magpayo sa inyo kung ilang gramo, yung ilang milligram o ano ang the best sa inyo. So, yun. Tips number 6 po yun, no? So, next is tips number 7 naman tayo, no? Tips number 7, cognitive decline at dementia prevention sa mga matatanda. Guys, yung sinasabing cognitive decline at dementia prevention sa mga matatanda, ito yung sinasabi na
Ang cognitive decline ay ang unti-unting pagbaba ng kakayahan ng utak na mag-isip o malala at magdesisyon habang tumatanda. Ito ba yung parang may amnesia ka na? So, yung hindi naman yung amnesia talaga, hindi mo na nalala. Kumbaga, pinaunti-unti nilang parang yung sa baga kinukuyos, no? Unti-unti nila yung utak, yung isip natin na parang wala ka nang maalala, madali ka lang makalimot. Habang tumatanda ka, palala ng palala. So, itong fish oil pala is nakakatulong din yan sa mga ganyang klaseng sakit. So, yun, no? Mas yung sinasabi ko nga in general. So, yun. Ang dementia prevention naman ay ang mga hakbang upang maiwasan o maantala ang malalang kondisyon na ito. So, yun guys, no? Yun yung ibig sabihin ng cognitive decline at dementia prevention sa mga matatanda. Yung baga, wala na silang maalala. Malilimutin, no? Parang may amnesia, yung sinasabing amnesia at dementia. Ito ang neuroprotective, ang cognitive decline at dementia prevention sa mga matatanda. Ito ang neuroprotective benefit na fish oil na pinaka-relevant para sa aging Filipino population. So guys, trending, starring talaga dito sa video ito. Kahit anong tips ang binabanggit ko, starring talaga yung fish oil. So, the best talaga. Kahit anong klaseng sakit talaga, nilulusaw at pinapatumba niya. Pinapatumba ng supplement na ito, no? Ang DHA ay critical sa maintenance ng neuronal membrane fluidity at synaptic function. Ang kulang sa DHA ay associated sa faster na cognitive decline at higher na Alzheimer disease rest, ano? So yun, itong DHE ay itong fish oil para ay nakakatulong dito sa cognitive decline na mga merong higher sa Alzheimer disease, no? So may naalala talaga ko, marami akong nakikita nito. Hindi ko lang matandaan. Basta isang bahay na mayaman talaga, no? Mayaman sila. Araw-araw silang umiinom yan. Pero yung pag-inom nila, hindi yung basta-basta lang umiinom, ha? Nire-recommend sa kanila yan ng doktor kasi by milligram ang pag-inom nila yan. Kung ilang milligram ang maaari lang inumin bawat araw. Kasi nakadepende yan sa inyong karamdaman. So, yun. Ayan. Sa multiple longitudinal studies, ayan, ang adequate na dietary DHE at fish oil supplementation ay associated sa slower na cognitive decline at lower na dementia incidence. Lalo na kapag nagsimula bago pa lumabas ang symptoms. So, kailangan pala yung magsimula pa lang, yung alam nyo nung mild pa lang, gawin nyo na, actionan nyo na, bago pa ito lumala. Uminom na agad kayo, o di kaya kung nagdadalawang isip kayo, magpatingin kayo sa doktor, no? Para hindi ito lumala. Ang gawin nyo na lang, ganito, gawin nyo na lang, para sa mga 50 years old pataas na may family history ng dementia, no? Para sa mga 50 years old pataas na may family history ng dementia, 1,000 to 2,000 mg ng DHA dominant fish oil araw-araw bilang preventive supplementation. Ayan. Para dun sa mga 50 years old na merong cognitive decline, nalimutan na, nahihirapan ng mag-alala, yung mga bagay-bagay, meron akong isang halimbawa, no? Isa na rin ito sa merong dementia or Alzheimer. May nilagay kang isang bagay dyan lang sa harapan mo, kalalagay mo lang. Tapos maya-maya hanapin mo ng hinahanap, hindi mo maalala, hindi mo makita, dyan lang pala sa harapan mo. So, isa na yan.
sa mga halimbawa ng dementia o Alzheimer. So, yan is mild pa lang yan. So, nang maalala mo na, maalala mo na lang kung saan meron ka ng nakita, no? So, yun. Isa na yan, mild symptoms na yan. So, pero, dapat huwag nyo nang hintayin na lumala pa, no? So, magpatingin agad sa doktor. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video ito at nag-enjoy kayo. And then, itong video na ito is, hindi po ito sapilitan sa mga nanonood kung susundin nyo o hindi. Ang sa akin lang naman ay binigay ko sa inyong information na ang fish oil supplement pala ay pwede sa iba't ibang uri ng sakit na nagpapababa o naiibsan nito ang ating karamdaman dahil sa fish oil. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood at sa inyong suporta. Bye!